Di pa nga natutuldukan ang isang taon ng bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Balot naman ngayon ang tensyon ng Lebanon, bunsod ng palitan ng atake ng Israel at grupong Hezbollah. Kabilang sa mga apektado, kapwa nating Pilipino na naghihintay ng ma-repatriate. Nakatutok si JP Soriano. Napaiyak na lang ang Pilipinong si Lor habang tinatakasan nila ng mga anak at asawang Lebanese ang Dahiye na bahagi ng Southern Lebanon. Sinamantala nila ang saglit na paghinto ng mga palitan ng pagsabog mula sa Israeli forces at Hezbollah sa Lebanon. Ang direksyon nila papunta sa mas malayong lugar na malapit sa opisina ng kanyang mister. Pero kahit nandun na, dinig pa rin daw ang mga pagsabog. Hindi ko na po alam. Ang sobra-sobra na po ang takot ko rito. Hindi po ako makatulog. Dahil po, kagabi po, araw at gabi po ang bomba po ng Israel, napakalakas po. Nayayanig po ang pinto, ang bintana po namin na mirror. Dahil po malayo na kami, sobrang lakas. Isa lang si Lor sa daan-daang Pinoy sa Southern Lebanon na nakontak na ng Philippine Embassy at Department of Migrant Workers at napapunta na sa mas ligtas na mga gusali habang naghihintay ng repatriation. May 3 shelters tayo pinapatakbo ngayon together with OWA in coordination with the Philippine Embassy, the DFA in Beirut. So far are sheltering around 150 Filipinos in 3 different shelters in Lebanon. Ang problema dahil komplikado ang sitwasyon sa paliparan sa Lebanon, maraming airlines ang nagkakansela ng flight. Pero ayon sa OWA, paisa-isang napauuwi ang ilang Pilipino sa tuwing may nagbubukas na flight. For now, what we're doing is to board them dito sa mga available flights from the Lebanese Airlines. And in tandem with DMW is also preparing for a chartered flight. Mga October 15 yata mag-start. Pero itong mga nasisimulan, basta mayroong available seats, we bring them home. Ang pag-atake ng Israel sa Lebanon ganti nila sa sunod-sunod na pag-atake ng Hezbollah at pagsuporta sa grupong Hamas kung saan may giyera ang bansang Israel. Ang Israel-Hamas war sumiklab eksaktong 1 taon na ang nakararaan matapos umatake ang Hamas sa Southern Israel, partikular sa mga kibbutz o yung housing facilities kung saan mahigit 1,000 katao ang pinatay, kabilang na ang 4 na Pilipinong caregivers. Ang Israel binabatikos ng United Nations at ng ilan pang bansa dahil saan nila'y labis na pag-atake sa Gaza kung saan libo-libong sibilyan na ang nadamay, kabilang na ang mga bata. Pero sabi ng Israel, patuloy daw nilang dedepensahan ang kanilang bansa. Ang isa sa mga dinukot ng Hamas at kalaunay nakaligtas na si Jelinor Jimmy Pacheco bumalik ng Israel matapos makalaya pero nagdesisyong umuwi na muna sa Pilipinas dahil para sa kanya mas tumitindi ang sitwasyon ng giyera. Mas lalong naging worse kasi yung situation. Iniisip ko na baka mawalan na ako ng swerte sa buhay so babalik muna ako sa Pilipinas. IDF and the Israeli government is doing its utmost to keep the safety of everybody in Israel. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.